Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong isang stern warning o isang seryoso, mabigat na babala na binitawan ng dating senador na si Senator Antonio Trillanes III, no? Ito hindi lang basta babala mga ka-Wonder. Dapat natin itong ilagay sa ating puso't isipan, lalo-lalo na yung mga hindi nakakaunawa, no? Yung patuloy na sumusuporta sa mali. Kailangan maintindihan nila ito. Kailangan mabuksan yung kanilang core ng kanilang utak para ito'y ma-absorb nila. Dahil kung ito po ay pagbabaliwalain nila, sila lang po ay nakafocus sa isang tao regardless no, ng ginagawa niyang taong yan. Masama, they don't care, basta. No? Dapat mabago yan. Kasi bakit? Madadamay ang tao. Yung mga nasa katuwiran at tama nakikita nilang kinabukasan ng bansa. No? Huwag natin isang alang-alang sa mga taong hindi umuunawa, ayaw buksan yung kanilang puso. No? Yung iba kasi dyan, kilala ko yan. No? Meron silang mga pakinabang na inaasahan. No? Kilala ko sila na nababanggit yan na kapag nanalo daw, meron daw tayo magkakaroon. May mga naririnig ako dyan sa mga kilala ko. No? Chismis lang. Ano? At kung yan ay sinasakyan nyo, ewan ko sa inyo. So, ang mahalaga dyan, mga ka-Wonder, dahil hindi lang ito politikang usapin. Dahil nakasalalay dito yung kinabukasan ng ating soberanya, the sovereignty of the Philippines, is at stake dito kapag ito'y binaliwala natin, mga ka-Wonder. Dahil ayon kay Senator Trillanes, no, na meron daw isang Manchurian candidate no, na tatakbo sa 2028. Of course, straight to the point na tayo. Diretsa na. Si Sara Duterte ang tinutukoy niya na isang Manchurian candidate. Talaga, yung sinasabi nila, na chismis lang naman dati na kandidato na back ng China at posible kaya itong tumakbo sa 2028 at paano natin mamumulat yung mata ng mga kababayan natin na botante na, oy, baka itong binoboto nyo ay pro-China pala. Meron niyang Manchurian candidate na tinatawag sa 2028. At yan na nga po si Sara Duterte. Pero ito yan, dadagdagan ko lang, nangyari na yan noong 2016. Si Duterte mismo is a Manchurian candidate. In fact, hindi lang si Sara Duterte ang Manchurian candidate. Yung tatay niya si Digong. Remember, when he became the president way back in 2016, ano nangyari? He opened the door for China and Russia. Medyo isinantabi niya. Although hindi niya naman binitawan gradually, pero isinantabi niya Amerika. If I'm not mistaken, minura niya pa nga si Obama. No? So, nabalita pa yan internationally na itong si Duterte at kinatutuwa naman ng mga Pilipino. Ang tapang, palamura. Alam mo, ganyan isip. Lalo na yung mga narinig kong usapan dyan sa isang palengke, no, na malengke ako. Sabi na, total, mahirap naman yung bansa. Total, ano naman tayo sige na, butuhin na yan. Gulo kung gulo. Ganun ang nasa isip nila. No? Kulang sa unawa, kulang sa education para hindi ko sinabing kulang sila sa pag-aaral, kulang sila sa information para ma-persuade sila, para sila ay mabigyan linaw, no, mga ka-Wonder. Yung iba kasi dyan, nakita nila yung bansa, ganito na, kaya dadaloy na lang sila sa gulo. Isa pa, ang paniwala nila sa Duterte is, yun nga, populist, no? Na nilalapitan silang mga api, kami yung nilalapitan, meron kaming simpatiya sa kanya, which is hindi naman totoo. Nakikita natin sa live video na napapanood din naman nila, pero bakit hindi nila maintindihan? No? At balik tayo rito sa Manchurian, na ito isang leader. No? Ibig sabihin ng Manchurian, isang leader na iluluklok o maaring maluklok. And ito na nga, nakikita natin yung mga DDS. Walang katapusan pang bobombard. Kaya dapat magising ang taong bayan na hindi natin dapat pagkatiwalayan. Dapat mag-double time. Kasi bakit? Talagang ipipilit nilang makaupo ang isang Manchurian candidate. No? Ibig sabihin, ito'y iniluklok sa pwesto o mailuluklok. Pero ang tunay na pinaglilingkuran ay ang interes ng ibang bansa. May paalala nga si dating First Lady Imelda Marcos na panood ko sa video niya. No? Na matagal niya nang binigyang babala yung ating sovereignty na yan ay ini-interes ng ibang tao. Of course, yung sa Saba pa lang, sa Spratly, alam na natin, matagal na yan. Na kung yan ay binigyan diin at talagang pinansin, hindi yan magkakaganito. Pumasok ang panahon ni Duterte 2016, nagkaroon ng gentleman's agreement, di natin alam kung ano yan. At obviously, na talagang may Duterte block na, may pro-China na, lantara naman sa Senado, tinan mo si Marcoleta. Talagang dinidepensan, give up pa raw. Yung Kalayaan Islands natin dyan,
no? Yung Kalayaan Group of Islands natin diyan. No? Bakit mo yan ibibigay? Yan ay parte ng soberanya at maraming nagagalit sa kanya diyan. So, pag iyan ay pinabayaan natin, alam natin kung anong mangyayari. Ito'y para sa lahat. No? Wala na tayong ibabash na DDS, bahala sila. Wala tayo dyan, bahala sila sa buhay nila. When time comes na mangyari yan, sisihin nyo yung sarili nyo. At hindi kami parte ng pagbagsak ng ekonomiya o ng bansa if ever na talagang mapatunayan na talagang may sala itong si Sara Duterte. And yet, you still lean towards her. Isisihin nyo na yung sarili. So, yung Manchurian, alam na natin na hindi lang basta ito spy movie, no, na makikita natin mga ganung konsepto. Hindi lang si Sara ang tinutukoy na Manchurian dyan. Marami pong tinutukoy na kapag they are siding towards or leaning towards China, they are defending China more than defending our Filipinos who are being suppressed, abused. No? Yung na water cannon dyan, naputol daliri. Inape, meron pa ako nakita, isang fisherman vessel, bumaba pa itong mga kapal na mukhang Chinese, bumaba pa talaga at kinuha yung mga isda. Biruin mo yon sa sarili natin. Dito sa mapa, makikita po ninyo. No? Itong mapa na ito, na here, basing on this map, no, nakita natin yung distance of Spratly Islands and Scarborough Shoal ng China versus Philippines. Look, China, Hainan, ilan ang layo? Sa atin is meron tayong 230 kilometers distance from Philippines. Baseline to, no? Sa kanila, 875 distance from China. My goodness. Yung isa, distance from baseline nila, distance from China, papunta ron sa Spratly Islands, tayo ay may 105 lang. Sa kanila, 1,285. 1,000 mahigit. But they still insist. No? They still push their will against us. Bakit? Kasi nga, giant sila, makapangyarihan sila. So in other words, binubuli nila yung bansa natin. No, ano pang mangyayari sa tingin ninyo kapag naluklok ang isang Manchurian candidate? No, ang isang leader na ito ay mukhang makabayan magsalita. Alam natin magsasalita. Binigay ko ang buhay ko sa inyo. Ganito, ganyan. Sasabihin nga ng mga tao sa comment, saan banda? Wala naman sila nakikita. No? Na imbis na maglingkod sa bayan kung ano-anong mga pagpupulot ng basura, pandesal, pag-round trip around the world, papakita na kunyari kumakain doon ng simple lang. Wow. Sarap. Dapat isama yan sa liquidation ng COA. Nananawagan tayo sa COA. Kasi kawawa yung mga Pilipino, naghihirap. Samantalang siya, mayroon naman ako nakita rito, parang isang panawagan niya sa mga psychologically or physically incapacitated, parang gano'n. Oo, boto tayo doon. Pero matagal na yan eh. No? Matagal na yan. Kaya nga sa mga elementary, may mga SPED tayo eh. They are focusing doon sa mga special children. At meron tayong mga yan. At pagtitibayin naman yan ng Pangulong Marcos. No, okay yan. Pero sana hindi lang yan sound bites. Sana totoo yan. At pero yung desisyon ay pabor sa dayuhan. No? Kagaya niya mga nangyayari dyan, i-give up na raw. Huwag na raw pipilit. Tahimik na isinuko ang teritoryo, yaman at kapangyarihan ng bansa. May naamoy ba kayo kung sinong gumawa niyan? Until now, hindi natin alam yung gentleman's agreement. That is why they are pushing themselves hard na maipwesto si Sara. Dahil hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng gentleman's agreement. Tulong-tulong itong mga sinasabi nilang chinador. Tandaan nyo sila, mga ka-wonder. Remember them na kanilang ginagawa ngayon. Na kung sa panahon niya noon, sa panahon ng mga batikang talagang dekalid ng senador, ay hindi, baka pagtawanan ng itong mga to. So tandaan natin sila. So hindi ba yan mismo nangyayari ngayon sa West Philippine Sea na inaagaw yan sa atin? No, ini-insist nila yung kanilang rights. At kapag yan na nangyari, na etong sa West Philippine Sea nga ay hindi lang ito opinion, kundi ito'y batas. Alam natin sa arbitral ruling, tayo ang nagwagi dyan. We have the control, we have the rights, no? When it comes dun sa katubigan. Dahil yan ay pasok sa ating kinasasakupan na nangyari nga way back 2016, no? Sa panahon niya ni Duterte, na walang basihan nga yung China, itong pinauso nilang 9-dash line kuno at nilagdagan na ng 10-dash line pa. Siguro susunod yan 11. No?
So sakop ng Pilipinas, according dun sa mapa, again, ito, sakop natin yan. Ang kanila, mula sa baseline nila, isinasagad pa nila doon. Halos sa baseline din natin. Kanila raw yung buong katubigan, wala kang karapatan. Kapal na mukha, di ba? Di ba? So galit na galit dapat tayong mga taong bayan at hindi natin pinapaboran ang isang manlulupig, ang isang manguusig sa ating bansa. So patuloy, alam natin, patuloy ng paghaharas dyan, water cannoning sa ating mga sundalo, sa mga coast guard, sa mga mangingisda, sinira yung mga coral reefs natin, nung binalikan yan, no? Nakita, sira-sira. Grabe. At pagpapalayas sa sarili nating teritoryo. No? So at mas masakit pa dyan mga ka-wonder, may mga leader tayong iniluklok na tayo ay nabudol. Binoto natin. Ilan dyan binoto natin? Na isang malaking pagkakamali talaga. No, yung mga Pilipinas na tikom ang bibig, no, mas malala, ipinagtatanggol pa ang China. No? At ito na yung sinasabi na kinatatakot ni Senator Trillanes. Kinatatakot ni Senator Hontiveros na sinisiraan siya para hindi siya pakinggan. Ganyan mga style eh. Ano raw? Alam natin na may mga reserva tayong langis at kailangan niya ng China at nagigigil, nanlilisik yung kanilang mga mata dyan. Lalo na dito sa bagong MA-E1, yung Malampaya na bagong discover, na few kilometers away lang from Malampaya oil field, mapapasa China yan. Mapapasa China yan, maniwala kayo mga ka-wonder. Dahil bakit? Ito palang pang-oppress sa atin. Hindi nila pinapansin. Itong pananahimik nila. Kaya there is possibility. Ito yung opinion po Hindi ito pag-aakusa. This is based doon sa mga sinasabi nila, yung mga actions nila. No? Kaya nasasabi yan ng taong bayan. Ano ba? Yung mga GOCC natin, yung mga government-owned companies or corporation. No? Yung iba dyan, binenta na ng dating mga presidente. Na tinatawag na itong si Boy Benta, binenta yung kung ano-ano dyan. Yung FTI natin dyan, yung Petron, yung yung Meralco, binigay lang. Yung National Steel Corporation, marami pa na binigay, na binenta. Kaya nakakalungkot mga ka-wonder. Kaya kapag yan nabebenta at nababawasan, binabawi nila yan sa buwis ng bayan at tayo ang napuputukan. No? So, bakit ko sinabing GOCC? Kasi pag pumasok ang isang Manchurian, gaya ng opinion, base sa kanilang aksyon, pagdidepensa at pag-side sa China, ito'y opinion na nalakip base sa kanilang ugali, sa kanilang aksyon, response, no, na they are leaning towards China. Na yung GOCC na yan, mga company na pag-aari ng bayan, maaring ibenta. No? Maaring ipasok sa joint ventures, no? Tuluyang kontrolin ng dayuhan. So, unti-unti, mawawala yung sinasabi nating economic independence natin. Na yan ang ginagawa ni PBBM. Magkaroon tayo ng independence. Kaya nga dito na gagawin yung sinasabing barko. Yung traktora na i-deliver, dito na rin gagawin. At sinusulong niya yung semiconductor, dito rin sa atin. Yung mga bagay na yan na magiging self-propagating tayo. Autonomous tayo sa mga resources. Dahil mayaman tayo sa resources eh. Pero yung mga bagay na kagamitan, intellect, yung mga kaalaman, syempre aaralin natin yan para magawa natin sa bansa natin yan. Do you think what will happen kung maupo ang isang Manchurian? Excuse me. So, may mga ilang tanong dyan, no? Mga senador kasi madalas na siyam. Nga pala, by the way, congratulations, natutuwa tayo sa 15 senators na nag-file, no? Laban dito sa China, sa inugali nila sa atin. Nung nakaraan, 15 sila. Ito na yung siguro yung magiging tunay na unity team, no? At yung ewan ko dun sa ilan na yan, mananatiling mga tsinador ang tawag sa kanila. So maging malinaw sa atin mga ka-wonder na ito again ay hindi isang akusasyon ng krimen. Itong sinasabi natin at sinasabi ng mga taong bayan, ng senador at kung sino-sino ay base lang o batay lang sa kanilang pananalita. Maririnig natin yan on national television and social media, no? Sa kanilang boto at sa kanilang political alignment. Hindi niyan may di-deny. Hindi po. Dahil mismo nakita yan, nasaksihan, na record, na i-share, na pag-usapan. So ilang mga senador, alam natin, tahimik at depensibo
pagdating sa China, no? Kontra o malamig pag ginigiit yung arbitral ruling, wala naman talagang West Philippines. Buti na lang nilagyan ni PBBM ng kasama na yan sa batas, no? At hanggang kaalyado, no? Hayagang kaalyado ni Sara at ng China. Blunt, reveal na yan. Wala nang tinatago dyan. Hayagan na yan. Dahil bakit? Nakikita raw malakas daw si Sara sa 2028. May mas malakas pa dyan. It is gonna be a surprise. Once na nasabi na yung pangalan, pagpalo ng 2027, you will be surprised. Hindi si Sara ang malakas. No? Hindi siya. So kapag nanalo ito, lalo na, lalakas dito yung block niya sa Senado. Mangyari niyan, mahihinang investigasyon laban sa China, mga related deals, ibabasura lang yan. Madaling maipasa yung mga kasunduang lugi ang Pilipinas. Walang tutol sa pagbenta o pagsuko ng strategic assets. So, ang Senado kasi dapat nagtatanggol sa bayan. Pero anong nangyari? Sabi rito, nagiging rubber stamp na lang sila. No? Sila yung taga-approve ng kalaban. Approve. Approve. Pag hindi approve, haharangin. So, mensahe natin sa ating mga kapwa Pilipino, hindi ko kayo tinuturing na DDS, ha? Kayo ay kapwa Pilipino. Iisa ang ating lahi. Iisa ang ating bansa, kaya sumuporta tayo. Hindi kay Sara. Hindi kay kanino man. Sa ating bansa. Nagkataon lang na sinusuporta natin Pangulo dahil ang dami niya naman talagang ginagawa eh. Ito ay binubulag lang at binibilog ng mga galit sa kanya. At pinaniniwala kayo na hindi ito totoo. Sabi nga ni Trillanes, maraming naniniwala kay Sara kasi hanggang ngayon hindi pa rin nila kilala kung sino si Sara. Why not wait for the day of reckoning, yung sinasabi nating impeachment trials? Kamusta na? Dapat hindi yan matulog. Dapat yan ma-accelerate. If possible, ma-expedite. No? So mga kababayan, lalo na yung mga DDS, hindi ito personal na atake. Ha? Hindi ito bahaging grupo, DDS kayo. Kami ganito. Blue, pink kami, dilaw. Marcos kami. Hindi po yan. Ito ay isang wake-up call na kayo ay gisingin. Panawagan na para magising kayo. No? Para sa ating bayan. Hindi ito mahalaga sa apelyido na Duterte, Marcos, Lenny. Hindi po yan. Excuse me. Ito po'y para sa bayan natin na at stake, nakalagay sa alanganin kung tayo pipili ng maling leader. Yan po ang ating tinitignan dyan. No, sa pagpili natin ng pride sa soberanya natin at kapag nawala ang teritoryo, mababawi pa ba iyon? Sa tapang ng social media, keyboard warriors, papapapak, laban, ganito, basta ganito kami. Wala. Kaya tayo tinatawanan, kaibigan kong Taiwanese, bumisita nung isang araw. At alam na natin, yung Taiwan ay sinasakop niya ng China. Sabi niya, ngayon doctor na siya, no? Sabi niya, I don't understand the Filipinos, sabi niya. They actually see the truth. It's very visible. It is clear as broad daylight. But they are still siding on the wrong person. No? Bakit? Sabi ko nga it is not just mere siding, my friend. It is because they are being brainwashed. It is like a cultic practice that they will side on that wrong person despite and regardless of whatsoever. Yan po sila. So yan mga ka-wonder. No? Hindi ito laban sa Dilawan versus DDS o laban sa Marcos o DDS. Ito ay paglaban sa pananakop ng bansa natin sa pamamagitan ng isang Manchurian candidate. At pangwakas, kung mali si Trillanes, usigin nyo siya. Pero mali ba siya? Ando doon na si Duterte sa dahig. Yung mga ebidensya pinapalabas kay Sara, bakit na dedepensa siya? Ayaw niyang lumitaw. Bakit hindi siya litisin? Hayaan niya. Di ba? May tinatago ka ba? Yun ang mga tanong dyan. So, hindi ito propaganda, kundi patunay sa gawa. No? Pero kung totoo ang babala ni Trillanes sa atin, at tatahimik lang tayo, darating ang araw, paggising mo, hindi mo na bandila yung nakikita mo. Remember, sabi ni Duterte, gawin na lang tayong province ng China. May gobyerno na tayong bago. May presidente na tayong bago. Wala na tayong tunay na kalayaan at isa na tayong komunista. At hindi nyo na may enjoy basta-basta. Dahil alam nyo, ang form of government ng komunista ay pantay-pantay. Kukunin yung bagay dyan na hindi ka pwedeng humigit
no? Sayang yung pinaghirapan nyo. Sayang yung liberty. Sayang yung pinaghirapan. Sayang yung mga bagay na inaasam nyo dahil kayo kontrolado na ng isang banyaga. Palitan na natin yung national anthem natin dahil hindi na yon mangyari. At dahil yan, kung ikaw ay hindi ka pa rin magigising Juan de la Cruz. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please share this video para malaman nila na may isang Manchurian candidate na tatakbo sa 2028. And please share this video para malaman nila ang tungkol sa pinag-usapan natin. And of course, please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.